Balita din na. Kasi maraming investigasyon ngayon, sinasabi nila na maraming mga kongresista daw, mga congressman na kontratista na pinapangalanan ngayon. Meron daw 67, meron daw 60 na mga halal ng bayan na sino yun? Si FBS, shoutout, na sinasabi na may kontrata sa pamahalaan. Tignan nyo na lang 'to, Mark Villar. Bakit wala yata sa pangalan si Mark Villar? O eto, Jinggoy, DPWH officials nasangkot sa Isabela Bridge. Collapse, isiniwalat ni Jinggoy Estrada. Jose Vergara, shoutout. Sabi dito na, baka ano yan, ipagtanggol ang mga balik ako, sige. BT, napanood mo yung Claire kumakanta, kumakanta naman talaga si Atty. Claire. Ba? Sana, Perlatan, hello. Ito, responsable sa pag-collapse ng Isabela Bridge. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na pinatatamaan ni President Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y sangkot o kasabwat sa pagpapatayo ng bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong Pebrero. Lakas din ng tama nito. Si Jinggoy Estrada sa plenaryo ng Senado, pinangalanan ni Senator Estrada ang naturang DPWH officials. Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Nery Di Bueno. Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Eugenio R. Pipo Jr. Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ador G. Canlas. Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina E. Cabral. Bakit wala dito yung DPWH Secretary noong itinatayo at pagkatapos ng Kabagan Santa Maria Bridge? Bakit walang pangalan dito si Mark Villar? Iniiwas nila? Dahil kasama nila ngayon sa plenaryo? Dahil kasama nila na bilang senador? Ikulong na yan sino yan? Ikulong na yan si Jinggoy Henry Habate. Shout out. Thank you, Perlatan. Andyan na yung secretary dati, takot kayo kay Villar? O baka naman nasapalan na kayo ni Villar? Lang. Sabi dito ni Jogging, lahat naman sila mga kanya-kanya ng style para makakurakot, pagalingan lang. Para di bumaho ang pagnakaw nila. Simple lang. Sino ba magpuprotekta sa isang magnanakaw kung hindi magnanakaw din? Diba? Tinatangka nilang absueltuhin. Sound Source Production Studio. Hello, Nembangal daw yung amin. Sound Source Production. Nagasan po kayo, bossing? Ewan ko. Mawalan sila. Padulas kasi. Isa pang nagpapa-epal. Eto, Senador Lacson. Binisto ang 67 congressman na kontraktor. Kontraktor ang tawag pala. Kontraktor. Noong 2022, pagsimula ng new Congress noon, natanong ko ang isang kaibigan kong congressman kasi curious ako, bagong bukas ang Kongreso. Ilan ba kako sa bilang mo? Ilan ang kontraktor dyan sa batasan? Sabi niya, huling bilang ko sa ngayon, 67, pero alam ko meron pang iba. Ma'am Linda Salazar, hello, tandaan mo, Jinggoy, may kaso ka pa. Nasa corruption. Ryan Baltazar, hello. Bakit ito? Bakit si Lacson tinitignan niya yung mga kontratista? Kontratista diyan sa may Kongreso, bakit hindi niya isiwalat yung mga kontratista din na nasa Senado? Mark Villar, anong negosyo ng pamilya ni Mark Villar? Anong negosyo ni Villar? Kontratista. Bakit ayaw nilang pangalanan? Bakit hindi nila imbestigan si Mark Villar at kanyang pamilya? Puro gatsyal yan, family. Ano yung kontrata ng mga gatsyal yan? Minahan.
Oh, yung mga pag-uhukay diyan sa Manila Bay. Oh, bakit hindi nila imbestigahan? Bakit hindi nila isiwalat? Ano 'to, takip-takipan? Oh, nagkakaamuyan dito. Puro kung mag-iimbestiga, kung magpapangalan ka, dapat lahatin. Hindi yung mga may nirereserba. Hindi porket kasama mo sa bilang senador, poproteksyonan mo na, 'di ba? Niloloko mo lang ang taong bayan 'pag gano'n. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Ang Dogg. dami-dami mga kontrata ng mga bilyar sa gobyerno, puro palpak, enerhiya, tubig, oh, mga kontrata sa public works. O bakit hindi nila ano, bonggo, o ayan, construction din. Oh, tapos ngayon, hindi ko pinagtatanggol yung mga congressman. Talagang marami diyan, 'di ba? Yung mga kontrata nila sa kanilang mga distrito, sila din ang nagpapalakad, sila din ang gumagawa. Oh, meron pa nga akong kilalang mayor diyan sa Isabela, diyan sa Ramon dati, yung natalo. Oh, lahat ng proyekto ng munisipyo sa kanyang anak ibinigay. Panalo, anong tawag mo dun? Kaswapangan, delikadesa lang sana ang umiral. Oh, paano tayo maniniwalang dumaan yan sa tamang bidding? Oh, lagi na lang, lahat na lang panalo yung anak mo, panalo na lang yung negosyo nyo. Swapang, siyempre. Buti na lang, hindi nanalo eh. No? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Hanggang Dogg. ngayon, sila pa rin. Oh, ang dami pa rin mga proyekto dyan. Nagaling kay Katot. Oh, tawag mo doon. Patarantaduhan kaya sana, kung talagang magpapangalan 'tong mga senador na 'to, dapat lahatin, walang nirereserba. Hindi porket kasama, ano takot kayo sa mga bilyar? Pwe, hindi naman mananalo yang mga bilyar na yan kung hindi ginagamitan ng pera, eh. Tulad nung number 12 ngayong 2025, sa tingin niyo mananalo yun kung hindi ginamitan ng pera? Ha? Nga, alam natin ang nangyari. Last day bago mag-eleksyon bumaha ang tag-1,000, tigda 2,000. Kaya nanalo 'yun. Ni hindi ni hindi makapasok-pasok sa top 12 sa top 12 tapos biglang nanalo. Pati pati yung bilyar na babae. Sa tingin niyo mananalo 'yun kung hindi nagpera?